Get ready with me while I share things about my childhood. Kung hindi ka interesado, scroll na lang. So, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Doon na lang tayo sa kung ano yung naaalala ko. Nung bata ako, inalagaan ako ng lola ko kasi yung mama at papa ko ay nagtatrabaho sa Maynila. When I say Maynila, yun ay any place na lagpas ng Pampanga, Maynila. Yung papa ko ay nag-work as a construction worker. Yung mama ko naman ay kasambahay. Hindi ko alam kung accurate tong memory ko. Pero, nung nabuntis na si mama sa pangalawa kong kapatid, umuwi na siya para alagaan kami. So, dahil nga inalagaan ako ng lola ko, ang tawag ko sa mga kapatid ng papa ko ay manang at manong. In Tagalog, ate at kuya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi feeling ko kapatid ko sila. And yung mga kapatid ng papa ko, lalo na yung tatlong kasi 8 sila, diba? Yung tatlo, yung last 3 is hindi nalala yung edad namin. Tapos ayun, kinuha na ako ni mama sa poder ni lola ko. Lola's girl ako noon. Kahit sa magpunta yung lola ko, sama-sama lang ako. Kahit magtong eats, ganyan. Pero ayaw na ayaw niya sa mama ko. Kasi yung mama ko meron siyang anak sa una niyang karelasyon. Pero hindi sila kasal. Hindi ko alam, siguro sa panahon na yon, siguro mga 1990s, hindi acceptable na mag-aasawa ka ng someone na meron ng anak bago pa kayo magpakasal. Kumbaga parang hindi ka, they look down on you. Ganun yung eksena sa baryo dati. Pero iba na ngayon. Parang mas naging na sila, open-minded. Sana magtuloy-tuloy na. Noong mga maliliit pa kami, nasa isang compound lang kami ng family namin. So, dun sa father side namin, si mama ko kasi taga Bicol talaga siya, pero yung mother niya is from Samar. So, dun kami sa father side ko nakatira sa isang compound. Tapos, nung I think 8 years old ako, lumipat na kami. So, nung lumipat na kami, dun sa same barrio, umusok lang kami ng konti. Mas naging matiwasay ang aming buhay, mas naging masaya si mama ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, ayokong tumira sa mga in-laws ko. Tsara! Ayoko kasing pinapakailaman. Tsari! Wala, baka magalit sila. Nung bata ako, sobrang itim ko, and then, ang hilig-hilig kong sumayaw. Kaya ang tawag sa akin ay Kirara. Ang tawag sa akin ng tito ko ay Budyanak. Yun yung pang-asar niya sa akin. Na hanggang ngayon, may asawa na ako, yung pa rin ang tawag niya sa akin, Budyanak! Pero siya lang yung may karapatan na tumawag sa akin noon. Halos lahat sa baryo namin magkakamag-anak. Nung bata ako, actually 3 kami magkakapatid. Nalason kami dahil akala namin lansones yung tuba-tuba. So magmula noon, si mama ko kahit expired na, kahit nangingitim na yung lansones, bumibili pa din siya para lang makatikim kami. Siyempre, sa baryo namin mga bakla, ang madalas mo lang makita na prutas ay iba't ibang klase ng mangga, bayabas, pipino, tapos singkamas. Kaya ngayon, kapag umuwi ako ng Pilipinas, gusto ko pinapatikim yung mga pamangking ko ng iba't ibang klase ng prutas para hindi sila naiinosente kung anong laman, anong lasa. So, ayun lang. Diyan natatapos ang lahat. Let me know kung gusto niyo ng part 2. Bye na!